Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Pulveron ni Presidente Kuting nakuha sa kanyang bulsa. Secretary or DILG Secretary Ben-Hur Abalos umamin na tuta at supplier nitong si Presidente Kuting ng pulveron. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit sobra na ang issue nitong si Presidente Kuting sa paggamit niya umano sa ipinagbabawal na push-ups ay patuloy pa rin niya itong ginagawa at na sumisinghot ng ipinagbabawal na push-ups dahil nga mga kaibigan ay hindi talaga siya mapakali dahil ay talagang makikita natin itong si Presidente Kuting na ito ay tunay ngang addictus dito sa Pulveronus shabuers. Well mga kaibigan, hindi na natin may kakaila na itong si Presidente Kuting ay tunay nga talagang bangag when it comes to its ruling or becoming a president and leader of our country. Kaya na lamang mga kaibigan ay hindi talaga siya nababagay bilang pinuno ng ating bansa dahil sa sobrang pagkalulong niya sa ipinagbabawal na push-ups. Ito namang si Ben-Hur Abalos or DILG Secretary Ben-Hur Abalos ay umamin na nga na sinusuplayan din umano ng pulburon itong si Presidente Kuting kapalit ng mga kaibigan sa pagkapalit ng kanyang posisyon bilang sekretarya ng DILG. Kaya mga kaibigan, dito nga natin makikita at mapapatunayan na lahat nga ng mga cabinet members nitong si Presidente Kuting ay tunay ngang mga supplier niya ng pinagbabawal na gamot at kung hindi siya susuplayan ay talaga bang mga kaibigan ay maaalis sila sa kanilang mga pwesto. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen at mamamayan na magbigay ng kanilang mga opinyon at hinaing. Sinong pamilya ni Abalos ang kanyang dinala sa simbahan? Yung bata na babae na kinakalong niya? No, to Marcos senatorial slate, M. Duterte solid. Team Duterte pa rin kami. We support VP Sara pa rin kami. We support Rodante Marcoleta, Senator. Kami support Bongo Go, Bato de la Fators, Attorney Rodante Marcolita. Senator kami, support Bondok, Attorney Panelo. Duterte pa rin kami, support Okay Ka Lang, Kikoy Kikay. Hay naku Kuting, huwag kang mag-utos ng tao mo na diktahan ang mga mayors. Hayaan mo ang mga tao kung sino ang iboboto nila. Tanggapin mo na lang na hindi mo matapos termino mo. Iboto natin ang pangkat na nakakatulong na may tigil na ang sabwatan ng mga kalaban ng ating gobyerno at mga kaparian, madre na gumagawa ng mga pananambang sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo, at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless! Pagiging religyoso nila kuno. Samantalang tinarantado nyo yung kay OJC. Tapos magpapakita kayo na makajus kayo. Diba? Doon pa lang Doon pa lang sa pananarantado nyo sa KOJC, sa tingin nyo, mapapaniwala nyo yung taong bayan na makajus kayo. Tsaka bakit ngayon? Bakit nung mga unang mga araw, unang mga buwan, ba't hindi ka nagpo-post ng hindi ka nagpo-post ng na nasa simbahan ka? Bakit ngayon na malapit na ang eleksyon todo todo post ka na nasa ka? Tsaka buti hindi ka napaso. Ay. Hindi gawain kasi ng mga gawain yan nila De Lima, ng mga dilawan, gawain ng mga dilawan yan, pero di ko alam na may bago palang dilawan. Etong si Abalos. Gawain kasi ng dilawan yung mga yung mga simba-simba na yan, yung mga kunwari makadiyos. Ito paalala lang, hindi lahat ng nagsisimba ay makadiyos. Oo, meron diyan pala simba, demonyo ang ugali. Gago! Totoo yan, demonyo ang ugali yung iba diyan.
no, luluhod sa mismong pintuan pa lang ng simbahan, nakaluhod na papunta dun sa altar. Pero pag uwi, puro mga buhay na may buhay yung pinag-uusapan. Pag uwi, puro mura yung lumalabas sa mga bunganga nila. Kaya hindi nyo kami mauuto dyan. Ewan ko ba, nauurat ako sa ganitong gawain, no? Sa ganitong gawain ng ibang mga politiko na ginagamit nila ang simbahan, ginagamit nila ang Panginoon Diyos sa kanilang pangangampanya. Hindi, busit na busit ako dyan, promise. Alam nyo, isang napakalaking katarantaduhan yan kapag kada may eleksyon. Yung gagamitin yung simbahan, magdarasal-dasal kuno. Okay naman sana wala namang problema yung pagdarasal No, pero yung tipong alam naman namin yung pag-uugali nyo, tapos makikita namin kayo dyan, nagdarasal-dasal kayo dyan. Ano pinagdarasal nyo? Sana manalo kayo. Para makapangawat kayo. Nata yung nata yung pinagdarasal dito ni Abalos no? So panoorin natin to. Pinagtawanan si Ngwing Benhur Abalos dahil bago nga ito Ngwing Benhur. mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy, abay pumunta muna ng simbahan at humingi ng basbas sa Poong Nazareno. Wow! Ano kaya pinagdarasal dun ni Abalos, no? Sana po manalo ako para marami akong makuhang mga pira sa kaban ng bayan. Sana po ipanalo niyo po ako at sana po wag niyo po ako sunugin dito. Hindi ko pinagtatawanan yung simbahan. Nagsisimba din ako dyan Pero nakakatawa ko dito na hindi ka naman makadiyos at hindi mo naman kinikilala ang Diyos tapos pasimba-simba ka ngayon. Para sabihin. Hindi kasi, alam niyo ito yung mahirap na, kaya nga maraming haters Maraming hate, hindi naman totaling marami. May mga haters si PRRD dahil talagang nung nangangampanya siya bilang or tumatakbo siya bilang presidente ng Pilipinas. Alam naman natin si PRRD ay may mga nasabi noon na medyo hindi ikinatuwa ng mga mahikitid ng utak. At minumura nga daw ni PRRD ang Panginoon Diyos. So, alam nyo tayo dito, kanya-kanya tayo ng paniniwala Ni minsan, kahit sinong tao, wala pang namatay na bumalik. No? Na bumalik para ikwento kung ano yung totoong nangyari. Meron gumagawa ng ganyan pero hindi naman talaga totoong namatay. Pero ang masasabi ko lang sa inyo ay lahat tayo hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano ang totoo at hindi. At hindi natin alam kung ano yung tamang relihiyon. Kahit ako ay pero lahat ng relihiyon ay karapat-dapat nating irespeto yan. Pero dito, nakakabwisit lang na ginagawang kababuyan ng ibang mga politiko yung mga relihiyon. Na kapag may sila na tumakbo or tatakbo sila bilang senador or kung ano yung tinatakbo nila may mga pa-picture taking pa sa sa simbahan. Samantalang dati wala naman kami nakitang ganyan sa inyo. Diba? Di okay naman yun na magsimba siya. Kahit paano siguro baka gusto niyang mabawasan yung kasalanan niya. So wala naman yung problema. Doon ang akin lang, ayoko lang talaga nakita ng ganito. Baka sabihin niyo, Jay, bakit sila PRRD, sila BP Sara, yung iba nagsisimba naman, kita natin sa simbahan. Okay lang yun, at least yun, alam kong talagang kumikilala ng Panginoon Diyos yun. Etong mga to, kumikilala ba yung mga yan? Hindi, totoo lang, etong sila Abalos, kumikilala ba yan? Kung kumikilala yan, dapat nirespeto nila yung relihiyon na kay OJC. Dahil, sabi ko nga kanina, kahit iba-ibang paniniwala ng mga relihiyon dito sa Pilipinas, kailangan mo irespeto yan dahil kung saan ka nagdarasal or ano yung paniniwala mo na kung sino ang Panginoon Diyos, yun din naman ng ng KOJC. No? Bakit yun hindi mo nga nire-respeto tapos sasabihin mo makadiyos ka? Alam nyo, yung mga tunay na mga makadiyos na tao is nire-respeto nila lahat
ng relihiyon na kung anumang relihiyon dito sa Pilipinas. Yun ang para sa akin na tunay na rumirespeto sa mga relihiyon na tunay na makadiyos dahil nire-respeto nila ang bawat relihiyon kung anong relihiyon, kung ano man siya, kung iglesia siya, nire-respeto niya ang Baptist, nire-respeto niya ang Katoliko. Yun ang maganda, 'di ba? Hindi eto si Abalos Katoliko pala to, hindi niya man lang nirespeto ang KOJC. Kaya napakalabo nitong mga mga ganitong gawain. Tsaka dito kasi kadalasan minsan dito nakukuha yung kiliti lalo na ng mga matatanda. Dito to yan, hindi excuse po diyan sa mga mahal nating mga senior citizen na. Pero yung iba ho kasing mga Pilipino, lalo na yung mga may edad na ho, dito nila pinag-aanuhan yung kanilang boto na kung nga rin maka-Diyos. Marami na akong gumawa nito mga politiko, puro Diyos ang nasa bibig pero nung nakaupo na, demonyo na. Gago! Hindi, totoo naman Diba? Maraming mga politiko na puro Diyos ang lumalabas sa bunganga. Katad tingnan mo, nila Dilima. Yung mga ibang mga dilawan dyan. Puro maka-Diyos yan. Oo, pero nung mga nakaupo na, wala na, demonyo na. Ganun yun Kaya dito hindi huwag kayo magpapaniwala sa mga ganitong taktika, ha? Ang kapal nga daw ng mukha matapos ang ginawa sa Kingdom of Jesus Christ. Diba? Hindi ko pinanood to, ha? Sinasabi na rin dito sa video na kahit ang kapal nga daw ng mukha, pagtapos mong balahurain, tarantaduhin yung isang relihiyon na KOJC, tapos ngayon, basimba-simba ka. Siyang isang religious group, abay, humingi ng basbas sa Poong Nazareno. Kaya't ang mga netizens ay galit na galit sa tila pagpapakitang tao na ito ni Benhur Abalos. Banal-banalan nga daw. Nako, Benhur Abalos. Hindi basbas mula sa Poong Nazareno ang kailangan mo. Basbas mula kina Liza Tanas, BBM at Romualdez ang kailangan mong basbas. Baliwala nga daw ang iyong paghingi ng basbas sa Poong Nazareno o kahit sa Panginoon. Kahit anong basbas ang hingiin mo, magbibingi-bingihan na lang sa iyo ang Poong Nazareno. Sasabihin ng Poong Nazareno, maitim na nga ako, mas maitim pa yung balak mo sa Pilipinas. Hindi, ito lang Oo, baka sabihin nyo nilalait ko, hindi Ako ay Katoliko din at naniniwala din ako sa Poong Nazareno, no? Sasabihin siguro niya yung Poong Nazareno, maitim na nga yung kulay ko, yung ugali mo mas maitim pa sa akin. Doon ka, lumayas ka. Ay. Gumagawa ka naman ng karumal-dumal, kababalaghan, katiwalian sa gobyerno. Doon pa lang sa sagradong simbahan ng Kingdom of Jesus Christ ay nilapastangan mo. Paano ka titinggin ng Panginoon, Abalos? Ang kapal, ayon pa sa mga netizens, ay alam na daw nila ang ganitong style. Kumita na yan. Luma na. Bentang-benta na yan. Ito ang sabi ni Abalos, sige, basahin natin yung sabi ni Abalos. Kasama ang aking pamilya. Tayo ay humingi ng gabay at basbas sa Poong Nazareno. Gabay at basbas? Para Para manalo ka? Tapos pag nanalo ka, anong gagawin mo? Magnanakaw ka? Sa ating pagsulong ng mga adikain, patuloy nating hilingin ang gabay at pagpapala ng may kapal ng mukha mo. Gago! Ulitin natin na patuloy nating hilingin ang gabay at pagpapala ng may kapal ng mukha mo. Gago! Kaya na lap trip na naman. Hihingiin mo ang alam nyo ito usapang seryoso tayo. Seryoso. Kasi na to religion na to Alam nyo, yung paghingi, alam nyo dapat hindi yan hinihingi. No? Hindi hinihingi sa Panginoon Diyos or sa itaas yang gabay
yung pagpapala sa tao. Hindi yan hinihingi. Dahil kung talagang ikaw ay naniniwala ka at talagang isinasa puso mo ang pananampalataya mo, hindi mo na kailangan hingiin yan sa ating Panginoon Diyos. Kusa yang ibibigay sa iyo, ganun yun. Hindi totoo yun. Kaya katarantaduhan to na ating pagsulong ng hadikain. Bakit? Alam ba ng bakit may mga senador na ba nung panahon ni Jesus? Wala naman tapos patuloy hihilingin at ang gabay at pagpapala, hindi yun hinihingi, kusang binibigay niya yun. Kung talagang naniniwala ka sa kanya at talagang kung talagang makadiyos ka, ibinibigay niya ng kusa yun. Hindi mo dapat hilingin yun. Hindi mo yun hinihiling. Dahil kung kahit anong pananampalataya mo, kung napaka-diablo naman ng pag-uugali mo, hindi yan ibibigay sa'yo. At hindi ka niyang gagabayan at ipagpapala. Tapos sasabihin mo, may kapal? Ikaw yun, may kapal na muka. Gago! Kagalit na naman si Benhur nito. Sabi, dinira na naman ako ni G. Ang kakaso na naman. Ay... Diba? Ito i-comment nyo dyan mga banateros. Yan ang paniniwala ko, no? Na hindi mo dapat hilingin na gabayan ka, na tawag dito na pagpapala. Unang-una, yung pagpapala na kay Abalos na yan. Hindi ko na lang dudugtungan. Yung pagpapala na kay Abalos na yan, yung gabay, wala sa kanya yun. Dahil nasa wrong way. No? Ay, alam niya naman yung ginagawa niya. Ngayon, ikaw, hihiling ka sa Panginoon Diyos, tapos ugali mo, demonyo. Yung kay OJC nga na napakabanal na relihiyon nun, tinarantado mo. Tapos ngayon, hihiling ka sa Panginoon Diyos. Lumang diskarte na yan, Dudong. Oo, bentang-benta na sa amin yan, gawa. Simulat sa pool, gawain na ng mga dilawan yan. May pa ano-ano pa nga dati sa EDSA nun, may pa may mga madre pa, may mga rosaryo. O, 'di ba? Bentang-benta noon 'yun. O, maraming naniwala sa mga dilawan. Anong ginawa ng mga dilawan? Wala na. Puro pagnanakaw. O, asan na ngayon yan? Ngayon, ginagawa na naman ng mga kakamping yan. Ayan, nandiyan sila Lenny, si Delima. Na ginagamit nila yung simbahan, ginagamit nila yung Panginoong Diyos para sa pangangampanya nila. Alalahanin nyo, wala naman sa Bible yan. Wala naman sa Bible yan, yung mga pagtakbo ng senator, pagtakbo ng mga congressman, mayor, presidente. Meron ba yan? Hindi ko lang alam, pero pang pagkakatanda ko, walang ganyan. Oo, ewan ko dito. Sabi niya, yan pala yung post niya. Kasama ang aking pamilya, tayo ay humingi ng gabay at basbas sa Poong Nazareno. Wow! Sa ating pagsulong ng mga adhikain, patuloy nating hihilingin ang gabay at pagpapala. Wow! Yes, ang kapal ng mukha. Ito naman, sabi ni Adrian Pascual, humingi ng gabay at basbas sa Poong Nazareno pero nakapagpasya na kung pwede lang bumaba ang poon sa altar, baka binatukan ka na. Gago! Tratado dito si Adrian Pascual. Humingi ng gabay at basbas sa Poong Nazareno pero nakapagpasya na kung pwede lang bumaba ang poon sa altar, baka binatukan ka na. This is a good example of a politician who presented themselves as sincere and committed to values in public. But in reality, they engage in dishonest and corrupt behavior. What a two-faced. Kunwari lang banal. Huwag iboto si Benhur Abalos bago pagsisihan ang lahat. Tama. #never again Marcos. Same pattern na galawan nung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Feeling santo. Hindi, okay naman na sana tong ginawa ni okay naman sana tong ginawa ni Benhur, kaso Abalos
Sana ipinakita mo muna kasi sa amin. Ipinakita mo sa amin na talagang may pusong makajus ka. Doon pa lang sa ginawa nyo sa KOJC na napaka babait at napaka-religyoso ng mga tao doon, binalahura nyo. Diba? Tapos ngayon, papakita mo sa amin, makajus ka. Baka sabihin nyo, hindi kasi may iba naman yun, may kaso si Pastor, hindi may kaso. Yung ilabas natin yung may kaso doon. Yung usapan dito, yung mga tao at yung lugar na napakabanal, idadamay nyo sa kaso ni Pastor. Doon pa lang hindi na namin kayo nakitaan ng respeto, at ngayon magaganyan ka. Sira ulo ka ba? Kupal ka ba? Gago! Ay, naku po. Eto, panoorin natin. Matapos mabuking. Naku po. Title pala, nakakatakot na yun. Matapos mabuking ang plano sa Mindanao, Lagdameo pinababa na sa pwesto. Naku po, nakakatakot to. Mukhang siguro sige, pero panoorin muna natin bago tayo mag-komento. Matapos takutin ng Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo ang mga mayor ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM nang hindi lamang nila sundin ang di mo'y ipinag-uutos ni Lagdameo at tila galing raw ito sa Malacanang, Governor Datu Pax Ali Mahunda Datu pinagbibitiw na ang asawa ni Don Zuleta dahil sa di mo'y pagiging demonyo raw nito. Ito ang trending video online ngayon kung saan hindi nakapagpigil ang gobernador ng Bangsamoro na si Governor Datu Pax Ali Datu nang isiwalat ito ang tunay na ugali ng Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo. Sa kanyang live video, pinatunayan ni Governor Datu na ang lahat ng di umunay pangongontrol at power tripping ni Lagdameo ay nakakabahala na, lalo tila pinipilit nitong saklawan ang desisyon ng mga mayor sa Bangsamoro para raw tila sundin ang mga di umunay utos raw ng palasyo. Tangina, hindi ko ba, ito partida, hindi pa siya mataas, hindi pa siya, paano pag naging presidente na to? Hindi, dito naman kay Lagdameo kasi nga alam naman natin na utusan to ni Bangag. Alam naman natin na utusan to ni Bangagers saka ni Ma'am Shitars. Talagang alam na natin kung ano yung mga ginagawa nito. Kaya lang ni Abalos, di ba? Alam na natin, parang accept na natin yun, tanggap na natin na ay bata pala yan ni Bangag at ni Ma'am Shitars. Ay alam na, kaya pala. Papaano ka lang masasama kapag sabi ka lang na kaya pala. O kasi nga, alam naman natin na yung mga bataan niyang mga yan, katulad nga nagiging parang bataan na nga ng Bangag administration yung mga Tulpo brothers. Alam na natin na kapag naging bata nga nila yan, alam na natin kung ano yung gagawin. Ngayon nga, di ba, si Erwin Tulfo parang gustong ipa-impeach si VP Sara Duterte. Ewan ko na lang kung mananalo yan. Maaaring manalo yan. May lakas din naman ng mga Tulfo. At unang-una, nakadikit yan sa taas. Kaya kung halimbawa man na hindi man yan iboto ng taong bayan, maipapanalo pa rin yan ng i-comment ko na lang. Gago! Mahirap na Oo, mga casual na yun. Si Lagdameo, ano nga daw to bali-balita nga daw talaga dito siga-sigaan to. Parang gusto niyang makontrol lahat ng mga mayor dyan sa Mindanao. Mga mayors dyan, itry mo si Baste saka si PRRD kung kaya mo. Ayon sa revelasyon ni Governor Datu, tila pinagpupuntirya raw kasi ni Lagdameo ang mga mayor ng Bangsamoro at tinatakot pa raw na kung hindi susunod. Dahil alam nyo kasi yung mga mayor ng mga yan sa Bangsamoro na yan, alam naman natin na maka-Duterte ang mga yan. No, kaya ang ginagawa nila kapag alam nila na ayaw sumunod sa pinag-uutos nila, sila papababain sa pwesto or bibigyan ng mga kaso o gagawan ng mga issue. Kasi nga sa ano pa rin to doon pa rin to umiikot sa mga Duterte dahil nga alam nila na kapag ikaw halimbawa mayor ka
sa kung saan mang lungsod sa Mindanao, at kung gobernador ka at alam nilang dikit mo ang Duterte, yari ka. O kagaya lang nung ginagawa kay Alvarez, kay Rama, o di ba? O alam nila na si Mayor Rama ay kadikit ng Duterte at medyo pumipitik-pitik din sa kanila. Ayun, biglang ginawa ng issue, pinatanggal, at ang bali-balita nga ngayon kay Mayor Rama parang hindi na tayo babalik sa pagka-mayor. Hindi ko na masyadong update doon, no. Talagang gawain na talaga to ni Lagdameo. Kagaya lang nung sinabi ni Cathy, di ba? Ni Cathy Binag na sunod-sunuran nga daw to kay Bangag tsaka kay Ma'am Shitars. Kaya hindi na bago talaga din yun. Sa kagustuhan ng palasyo sa darating na eleksyon, tila pa kakasuhan raw nila ang bawat alkalde sa nasabing rehiyon. Tingnan mo, papakasuhan ang bawat alkalde sa dyan sa Bangsamoro. Ay grabe naman. Hindi siguro na ang nakikita kong dahilan nito kung bakit nagkakagirian tong Bangsamoro, or kung ano man yung inilalapit nito ni Lagdameo, baka nilalapit niya yung mga bataan ni Bangagers na suportahan. Yung ibang mayor nga naman, malay natin, ayaw talaga nila. O ba't namin susuportahan yan? Ayaw namin dyan. Kung ano yung lineup ni Duterte, yun lang yung susuportahan namin. Yung lineup nyo, ayaw namin suportahan yan. Malamang sa malamang, ganun yung nilalapit nito ni Lagdameo. Oo. Buwelta ni Governor Dato kay Lagdameo, ano raw ba ang tinutukoy nito at posibleng may mangyayari bang dayaan? Kaya tila pinupuwersa nila ang mga mayor sa Bangsamoro para... Yun nga yung nakikita ko, tama nga ako. Baka nga lumalapit nga tong mga to na para suportahan yung mga alagad ni Tamba, mga alagad ni Bangagers, ni Nyor-Nyor. No? At ayun, kapag tumanggi ka, ayun na, gaganon lalagyan ka ng mga kaso, uungkatin yung mga dati mong kaso, bibigyan ka ng sandamakmak na issue para masira ka sa tao, at ayun, paulit-ulit naman nilang gawain yun. Buti na lang to si Ali Mangunda Dato, talagang matapang na binutata niya tong si Lagdameo. Sa totoo lang, matagal na rin naming naririnig na may ganyang ginagawa nga si Lagdameo, na parang gusto niyang kontrolin yung mga mayor sa Bangsamoro. Kasi alam niyo, Mindanao, isa sa mga pinakamalalaking boto yung mga yan. Isa sa mga talagang malaking boto yan dito sa Pilipinas. Kaya kailangan nilang kontrolin yan para bumoto doon sa mga bataan ni Tambaluslos. Ganun yun. Kaya siguro hindi na pagbibigyan or may mga pumalag, kaya ngayon tinatakot yung mga mayor nakakasuhan. Para umayon sa kanilang kagustuhan. Ngunit dapat raw wakasan ang di umunay power tripping na ginagawa ni Lagdameo at ng mga taong dinamay nito matapos banggitin ang pag-uutos di umano ng palasyo. Malamang sa malamang tong Bangsamoro, nag-aantay lang din to ng hudyat ng hudyat ng hudyat ng mga Duterte. Pero siguro may panahon din para kumilos na rin kayo. Kung ganyan man yung ginagawa sa inyo na patuloy kayong tinatarantado, kailangan nyo na gumalaw. Magpapatalo ba kayo sa isang Lagdameo? Diba? Tuloy. Ayon mismo kay Governor Dato, dapat ay magkaroon ng malinis na eleksyon hindi lamang sa Bangsamoro kundi sa buong Pilipinas dahil nakasalalay dito ang kapakanan ng taong bayan. Huwag raw nilang impluwensyahan ang lahat ng mga rehiyon sa buong Pilipinas para lamang pumabor sa kanilang kagustuhan dahil kung tutuusin, wala na raw demokrasya kapag ginawa nila ito, lalo't pagiging diktador na raw ang pinaiiran ng ilang mga nasa gobyerno. Kagaya nung ginawa nga din sa kay OJC. Ang balita ko noon ay may ino-offer or may kagustuhang gawin ang administrasyon or hinihiling sa KOJC na hindi nila naibigay. Parang gusto nilang, hindi ko alam, na parang sa kanila lang ata susuporta at kakansilahin ng mga Duterte. Ngayon, nung hindi sumunod ang KOJC ata,
Kung hindi ata sumunod ng KOJC, ginipit na at yung sarado or dismiss ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, inungkat para para makaganti sila. Baka nga ganun yung ginagawa dito sa Bangsamoro. Baka yun ang hinihiling nila na wag suportahan yung mga kaalyado ng Duterte. At sila lang dapat ang suportahan. Oo, at tinatakot-takot pa sila. Kaya't panawagan ni Governor Datu, bumaba na si Lagdameo sa pagiging Special Assistant to the President nito. Matapos ang revelasyon ng Governor ng Bangsamoro Islamic Region, tila binalikan ng maraming netizen ang nooy naging revelasyon ng well-known whistleblower na si Kathy Binal, kung saan bukod sa di umano'y pagdudurog ng droga ng asawa ni Don Zulueta, kasama raw ito sa Voltes 5 at tila may mga hindi raw talaga magandang ginagawa ang nasabing assistant to the president, kung saan pati siya ay nadamay sa di umano'y kademonyohan raw ni Lagdameo. Utangin na, grabe talaga. Grabe talaga, no? Panoorin ang buong detalyadong balita kung saan isiniwalat ng Governor ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na si Governor Datu Pax Ali Mangunda Datu ang tila pagpa-power trip ni Lagdameo matapos takutin ang mga mayor sa Bangsamoro para sumunod di umano sa mga utos ng palasyo. Dapat raw bumaba na siya sa pwesto. Narito't panoorin ang full video. Kaya kung may problema, si Anton Lagdameo, huwag niya dalhin ang kanyang problema at kanyang interest dito sa Sultan Kudarat Province. Yes, done a lot. Kapag ang Mindanao, sinasabi ko sa inyo, kapag ang Mindanao na ang gumalaw, no, at dinaanan nila ang Visayas at Luzon, paktay kayo dyan. Totoo yan. Kaya dapat nire-respeto nyo yan eh. Asan na yung lalaki na asan na yung mga may lalaki dati na nagsasabi na hindi daw kayang gawin sa ibang relihiyon yung ginawa sa KOJC. Ngayon, tingnan nyo, ito ginagawa na sa Bangsamoro. Ginagawa na sa ibang relihiyon. Sasabihin nyo, hindi kayang gawin ng administrasyon na gawin sa ibang relihiyon. Sabi ko nga sa inyo, kung nagawa nila yan, no, kung nagawa nila yan sa KOJC, kayang-kaya nilang gawin sa iba't ibang relihiyon. Kahit anong relihiyon pa. Iglesia, Muslim, Baptist, lahat yan. Kayang-kayang gawin nila yan. Kayang-kaya nilang kung ano yung ginawa nila sa KOJC, kayang-kaya nilang gawin sa ibang relihiyon yan. Ito na nga, nag-uumpisa na. Out of mess in Maguindanao and in Bar. Huwag niya idamay ang Sultan Kudarat. Huwag niya idamay ang mga peace-loving constituents natin dito na ang gusto lang ay magkaroon ng Sultan Kudarat na tunay, na top-performing and competitive. Yun na naman ang gusto dito. That we showcase genuine and sincere love and services to the Filipino people. Kaya if I were Kung naituloy itong video na to, doon nyo na lang panoorin kay Showbiz, no? Pero yun nga, sinasabi ko, ito na nga, unti-unti na nga lumalabas na talaga ang pinaka maitim na pag-uugali at plano ng administrasyong bangag. Yun sinasabi ko sa inyo eh. Kayang-kayang gawin sa ibang relihiyon yan, yung ginagawa na pala unti-unti. Gusto nga nila kasi ganito nga yan eh. Paulit-ulit kong sinabi kanina pa na yung ginagawa ng administrasyon sa mga relihiyon baka gusto nangihingi ng nangihingi ng suporta. Nangihingi ng suporta. Alam naman ho natin halos halos puro mga bataan ni Romualdez at ni Marcos ang mga tumatakbo ngayon. Sino ba? Si Abalos. Bataan niyan yan. Si Tulpo. Iba pa, yung mga congressman.